Welcome to Donmar TV News Channel. Nagpahayag naman ng suporta si Senator Manny Pacquiao sa inilabas na partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng isinagawa nitong investigasyon sa umano'y maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Parmalee Pharmaceutical Corporation, kung saan nakapaloob sa report ang rekomendasyon na kasuhan sina Pangulong Rodrigo Duterte, Health Secretary Francisco Duque III at iba pang dating opisyal. Narito ang pahayag ni Senator Manny Pacquiao. I fully support the report, the Blue Ribbon report. Totoo naman lahat ng sinasabi doon ni Senator Gordon. Lahat naman yan ay dumaan sa investigation. Umaasa naman si Leody de Guzman na agad na aaksyon ng Department of Justice sa naturang naging rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat anyang kasuhan at tukuyin ang lahat ng sangkot sa anomalya. Sa kabila nito, naniniwala si de Guzman na hindi pa rin mangyayari ang pagpapanagot katulad anya ng nangyari sa iba pang nagdaang administrasyon. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, baguhin na natin ang Senado. Baguhin na natin ngayon na wala ng palakasan, wala ng ganito. Baguhin na natin. Kaya patok na patok si Marcoleta kasi yung kanyang laban eh. Isipin mo, pinababago niya yung sistema sa Senado. Ibig sabihin, nakikita niya, merong sobrang pamumulitik ang nangyayari sa mga investigasyon. Hindi in aid of legislation, nagiging in aid of re-election. Nako, yan ang napakasamang imahe, hindi mawala-wala, partner. Mismo ng attorney, si Attorney Topacio na mismo nagsasabi din, partner Mike, dahil abogado siya ni Lincoln Ong, no? Talagang nararamdaman na may pagpipilit, no? Na siya na idawit talaga itong si Pangulong Duterte hinggil nga sa issue na yan. Oo nga, kaya nga ang challenge nilang mga abogado ay magpailalaki ng kaso. Sa korte na tayo magkita. Ang sabihin ng court ng mga abogado ganyan, see you in court. Sa court na lang. Totoo naman yun. Kasi kung puro sa media lang, walang mangyayari. Di para magkaroon ng due process, magkaroon naman ng pagkakataon yung mga inaakusahan, ay didalhin sa korte ang kaso at doon sila magditis. After all, doon naman ebidensya, kalaban sa ebidensya. Pag sa labas ng korte at sa Senado lang o sa Kongreso lang, ay politika lang yan. So, kawawa yung hindi nagkakaroon ng pagkakataong i-depensa ang kailang sarili. Sa ating mga batas, dapat to ay may karapatan ng lahat, kahit sino. Nako, ito pala yung haharapin ng Pangulo o sakali man itong kasong ibinigay ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue na yan. Ang Pangulo... wala rin yan. Wala rin mangyayari yan, partner. Ngayon pa lang, baka sabihin natin, wala rin mangyayari. After June pa, kasi ngayon hindi mo pwedeng pakasuhan ang nakaupong Pangulo. Merong immunity yan. Pero after election, wala na yan. Actually, naging masyadong politika na nga itong investigasyon. Pero dalhin pa rin sa korte. Dalhin pa rin sa korte ang mga kaso kung anong ebidensya nila. Then korte na ang bahala. Doon naman sa Kamara, yung sabi ni Congressman Aglipay kanina, partner Mike, yung kaso ay ibibigay nila doon sa ombudsman. Yan, malinaw yun. Yan, tama. Dalawa kasi ang pwedeng DOJ or kaya Office of the Ombudsman. Yan kasi yung mga prosecutor yung Ombudsman, independent yan. So yan ang kakaiba ng Office of the Ombudsman. Ang DOJ naman, siyempre, under yan ang Executive Department. Kasi Cabinet Secretary ang nandiyan dyan. So, kung Ombudsman, mas maganda. Para after Ombudsman, nakita nilang halimbawa may probable cause, dalhin nila sa korte. Ganun talaga ang labanan dyan. Yung may eksena guys na yung sinasabi niya na meron daw kulasisi yung isang senador. Tapos siyempre malawak ang aking Marites network. So nakichismis ako. Sino ba yung pinabanggit, yung pinatatamaan ni Guanzon? Nag-triangulation ako ng sources. Nalaman ko kung sino pinapatamaan. Well, with 95% confidence level. Tapos tinawagan ko sila. Sabi na, Di totoo yun. Kasi, ang pinapatamaan pala niya ng senador, hindi ko papangalanan dahil hinintay ko pangalanan ni Guanzon. Ang pinapangalanan pala niya ng senador, kilala ko. At kilala ko na ng maraming taon. At matinong tao rin sila. Matinong pamilya sila. So, ang hindi ako makapaniwala, eto yung, pinag-aralan ba ni Rowena Guanzon sa Harvard, yung pagchichismis? Conduct unbecoming na sa pagiging sa isang lawyer yon. Hindi ganon. In the same way, etong mga chismis na to, yung Lisa Kembot-Kembot, Tito Soto over Sara, chismis lang yan. Tigilan nyo nga ako. Ewan ko lang
yung mga politiko na nanonood sa akin ngayon, pagtanong nyo lang kung kilala ko si Lisa. Sige lang, try nyo. I know for certain, with 200% certainty, na Uniteam yan. Hindi yan ko kontra kay Inday dahil love niyan si Inday. Hindi ko lang may bibigay yung mga detalye kasi there are some things na hindi for public consumption. Pero kaya ko itaya yung Facebook page ko. Hindi gaganyan si Lisa. Ay sus. Gumagawanzon diba? Huwag ganun. Guguluhin nyo pa natandaan ko pa nga noong 2016 ba yon? Basta ganon, nagkaroon ng chismis kulasisi daw ni Bongbong si Sara Geronimo. Tapos ako naman, hindi ko pinatulan kasi alam ko hindi rin naman totoo. I mean, hindi ako makabongbong. Anti-Marcos pa nga ako noon Di ba nga, Duterte lang ako noong 2016, wala naman akong vice president. Tapos nalaman ko nga na anti-Marcos pa ako noon. Tapos nabalitaan ko, chinichismis na jowa daw ni Bongbong si Sara Geronimo. Hindi ako naniwala. Gano'n naman lagi yan. Ano ba naman ang bago? Si Lisa, Diyos ko, walang hilig sa politika yan. Totohanan lang. Kaya okay maniwala dyan. Alam nyo guys, so far naman hindi pa naman ako sumasablay sa aking mga Alam nyo kasi, pag nakikipag-grab elbows ako sa mga alta sociedad, akala, guys, ganito, may marami akong kaibigan na mga mayayaman, mga bilyonaryo, may mga kaibigan akong ganon. Kakilala ko sila. Pero ganito pa rin ako magsalita sa kanila, pero nakikibagay ako. Di syempre, mayaman yun Di syempre, ibang liko ng bituka nun. Pero I've been talking to them for years, yung mga ganong klaseng tao. So, alam ko yung paatot lang to ng politiko, Diyos ko. Feeling close naman ito. Ihula ko ibang mga sorry po pero ibang mga reporter dyan, may contact lang kayo sa mayayaman pagka halimbawa nakumbida kayo sa press conference. Yung sa akin po, ka-text ko. Madalas po katawagan pa. Hindi totoo yan. Isa po si Lisa sa mga pinaka-excited doon sa Uniteam Kembular. Ay sus, wala na ba kayo magawa sa buhay? Alright, anong binawi rin agad? Alright, 3 questions. Maikli lang naman to live na to kasi nagtatanim ako ngayon Oo, feeling ko. TP, meron din lumalabas na nag-away pa daw si Attorney Liza at Senator Amy. Sabi daw ni Attorney Liza, ano yan? Lumelevel lang ng mga showbiz chismis. Di totoo yan. Ganun naman lagi yan Sabi, chismis, nag-away daw si Kembot kay Kembot. Ganyan. Ang problema, wala naman kayo dun sa away. Maririnig niyo siguro sa katulong. Mga ganun. Or halimbawa, actually, di katulong Mamaya, narinig nyo lang kay sa mga ex-Comelec commissioner. So, bottom line po guys, tumigil kayo. Yung mga nag-chismis dyan, tigilan nyo yan. Ayaw nyo ng fake news, kayo ng fake news. Wag ganun. Diyos ko, kung alam nyo lang kung gaano ka-excited si Lisa doon sa BBM Sara Tandem. Sabi ko, lahat na lang. Totoo lang. Parang lahat na lang. Kasi ganito, inilabas ng politiko, guys. Eto daw, ayaw kay Sara. Yan ko lang. Ayaw daw kay Sara, yung wife daw ni BBM, gusto raw si Soto bilang vice president. Tapos, nung pinanood ko to, video to ayoko i-play yung video kasi baka ma-copyright strike ako. Ka-copyright na lang, basura naman. Pero eto, nilabas ng politiko. Anyway, tas nung pinanood ko guys yung video, ang sabi dito, reportedly, okay? Reportedly, na real na to kasi naglolo ko yung internet ko Reportedly daw, so in short, nabalitaan lang nila. Ang diferensya, ang haba-haba ng video, ito yung YouTube video na to, sa baba. Ang haba-haba ng video, hindi naman sinabi kung sino yung source. Tapos sabi ko, so chismis lang.
Tapos sabi ko, ano kayo, feeling close kayo kay Lisa? Hindi kasi, totohanan lang guys, di ba? Kamukha nung kinuwento ko kanina, di ba, nakaka-text ko once in a while si Bongbong Marcos, sila Bongbong, si Inday, si Pulong, ibang mga government officials, nakaka-text ko. Hindi nyo ba alam na mas una ko nakilala si Liza kaysa kay Bongbong? Ilang taon ko nang kilala yan. Nakakausap ko yan once in a while. At I'm pretty confident na mas kilala ko yan kaysa sa mga tsuwariwap lang sa politiko. Tatandaan ko nga Alam niyo nung hindi pa nangyayari yung unit team? Na? Nung hindi pa nangyayari yung unit team, yung parang tatakbo nga si Bongbong, siguro parang nag-iisip siya kung tatakbo siya, ganyan. Tapos, ako mismo, nag-float kay Lisa, tinext ko si Lisa, sabi ko, ano kaya? Ganda siguro kung ano. Sabi ko, talagang float ko yan. Matagal ko nang kinukulit si Inday about it. Matagal ko nang kinukulit about tumakbong presidente. Sabi ko, ang ganda siguro kung mag-tandem si BBM at saka si Inday. Tapos siya naman, ay oo, ganda nga yun, ganyan-ganyan. Ganda raw. So, in short, guys, ilang beses ko na siya nakakausap, todo suporta yan sa unit team. Hindi niya kaaway si Tito Soto. Ako hindi ko rin makaaway si Senator Tito Soto. I actually like him as a person. I will just not vote for him for the simple reason na mas gusto ko si Inday kaysa kay Bongbong, mas gusto ko si Inday kaysa kay Senator Tito, pero love ko pa rin si Tito Soto. Pero regardless, point ko dito guys, anong bad move papahabain mo pa? Ano daw? Bad move papahabain. Black. Moving on, so yan, yung mga nakikichismis lang para masira yung unit team. Nagsusolo ng intriga. Si Lisa, isa pa yan sa pinaka-excited ron sa Bongbong Sara or Sara Bongbong na tandem. Di nyo ba alam? Clickbait lang to ng politiko. May statement, wag ganyan. Lumelevel yung politiko kay Guanzon.